Isipin mo yan, lagi kaming nagsasabi sa inyo dati na mas maganda maglamisa, ganon. Binigyan namin ng panahon yan, mga kaganang buhay. Pinlano naming mabuti. Unti-unti lang. Oo. Kasi hindi naman kami nagmamadali. Ang business naman kasi hindi dapat madaliin. Kaya kung hinog ka na sa kaalaman, sa tibay ng loob, kung hinog ka na po, mga kaganang buhay, dun ka palang mag-umpisa. Kasi pag hinog ka na, kaya mo na yung risk eh. Kaya mo na yung mga pagsubok sa negosyo. Perfect po ang plano pagka dahan-dahan ng nating ginagawa. Huwag yung bigla-bigla. Kailangan preparasyon po talaga, ready. Masyado po tayong handa sa pag-umpisa ng isang negosyong ating tatahakin. Thank you so much, Good Steve. Wala dito yan, wala dito sa Negros yan. Mabalos sa tabang niya. Ganun talaga, pag nakatulong ka, mabalos ko na si Steve. Thank you so much. Naku, ang laki ng nun. Ang laki ng bagay sa amin yun, Steve. So, very thankful tayo. Tingnan nyo mga kaganang buhay, dahil hindi tayo maramot sa idea, may mga tao din po na sumusukli sa atin. Yun na po ang sukli ng ating mga sakripisyo. So, yun po ang ni Steve. Binubulay-bulay ko po ang mga nababasa kong comments. Lalo na po yung nag-breakdown po ako, umiyak ako sa vlogs. Doon ko po napagtanto na ang dami ko palang na-inspire na magnegosyo rin. Dami kong na-inspire na matuto sa negosyo, na mag-ipon para makapag-umpisa, at mag-ipon para sa plano na mag-for good sa Pilipinas, sa mga lugar po nilang pinanggalingan. Nabulay-bulay ko po mga kaganang buhay ang connection ko po sa aking mga viewers. Ang dami pong nagsasabi na dapat meron lang akong piliin, business or vlogging. At the same time, mula nung nag-vlogs po ako mga kaganang buhay, napagsabay ko naman yung vlogging at saka business. Kasi iba nagsasabi, conflict masyado dahil binablogs mo yung iyong negosyo, yung mga sikreto mo. Pero yung connection ko po kasi sa inyo na mga viewers ko, nalulungkot ako pagka naisip ko ba na nabasa ko sa messenger ko na more videos, kagandang buhay, more updates dahil talagang natututo kami sa iyong mga vlogs. Napapaisip po ako mga kaganang buhay kung ano pa yung mga magawa ko dito sa vlogging. Maraming nalulungkot kapag ka sign off na po tayo sa ating vlogging. Pero ano ko pa rin mga kaganang buhay, kahit magbigay po kasi ako ng tip, mahirap pong mag-umpisa ng ganitong hanap buhay. Kailangan talaga ng masusing plano. Kaya pinapakita ko po dito yung mga ups and down. Pinapakita ko po dito yung hirap. So, pambihira po itong klase ng negosyo mga kaganang buhay. Sa biyahe pa lang, kung hindi ka matyaga dito, sobrang pagod. So, mga socialite naman dyan na mga viewers natin, nagsasabi sila di nila kaya yung ganito. Pero meron naman po talagang kinakaya kagaya namin. Kasi kagaya niyan, mga kaganang buhay, nagbabiyahe kami ng Luzon. Pero yung kaalaman namin na tumubo dito sa puso namin, ibinigyan talaga namin ng panahon. Isipin mo yan, lagi kaming nagsasabi sa inyo dati na mas maganda maglamisa, ganon. Binigyan namin ng panahon yan, mga kaganang buhay. Pinlano naming mabuti. Unti-unti lang. Oo. Kasi hindi naman kami nagmamadali. Ang business naman kasi hindi dapat madaliin. Kaya kung hinog ka na sa kaalaman,
sa tibay ng loob. Kung hinog ka na po, mga kaganang buhay, dun ka pa lang mag-umpisa. Kasi pag hinog ka na, kaya mo na yung risk eh. Kaya mo na yung mga pagsubok sa negosyo. We are not perfect. Minsan, nagbe-breakdown din tayo, pero hindi ibig sabihin nun na bibitawan na natin. O, kasi kami pwede namang bitawan ito eh. Pero yung passion ba ni Kabeng Roger, yung passion mga kaganang buhay, grabe, yung passion, yun ang nagbibigay ng happiness sa'yo. O mahirap po yun na nalungkot si Kabeng Roger, sobra. Grabe nga naman yung mga sacrifice namin na ninyo, na subaybayan. Kaya kung hinog ka na po, doon ka pa lang po. Kahit sa anong aspeto po ng negosyo, kahit ano pong gusto nyong inegosyo. So una sa meat shop ngayon, tinitingnan po namin yung lawak ng market namin. Yung lawak ng market namin kung saan namin i-dispose ang aming hayop. Siyempre bibili rin kami ng meat ban. Pagpagawa pa lang po ng meat shop mo, kailangan malinis, maganda. Oo. Anong gagawin natin? Walang freezer ba tayong gagawin, Kabiyahe? O freezer muna? Storage talaga, kagaya niya ng gusto ni Kabiyahe. Oh. Sipin natin, expenses natin sa kuryente. Pagpagawa ng storage, hindi basta-basta yun. Eh, sinasabi nila, meat shop kayo ng meat shop, di pa kayo nag-umpisa. Hintay lang po, hintay lang. Kasi hindi yung kanin na basta-basta mo lang isusubo pag mainit. Napasok ka, luluwa mo. At katulad din yan ng pag-aasawa. Marami ka nang na-invest. Kagaya nito sa pagbabaka namin, ang dami na namin na-invest sa sakyan. O yung yung kubo namin, yung doon sa Katayan. O, dami na namin na-invest, kaya hindi na basta-basta. Ganon din po sa pag-meat shop, huwag po kayong magmadali. Hindi nga kami nagmamadali kayo. Eh, puro lang kayo salita. Sabi ninyo, hindi pa kami nag-umpisa ng meat shop. Hintay lang po, para perfect. Perfect po ang plano pagka dahan-dahan lang nating ginagawa. Huwag yung bigla-bigla. Kailangan, preparasyon po talaga, ready. Masyado po tayong handa sa pag-umpisa ng isang negosyong ating tatahakin. Hindi basta-basta yan. Marami kang ini-invest dyan sa pag-business. Tapos sabihin mo magmadali. Matagal. Hintay lang kasi bago yan ay nag-a-announce ka na nang mag-meat shop ka. O maraming nag-inquire sa'yo. O at least pag nag-meat shop ka, marami ka ng prospect kasi marami ka nang nakausap. Oo. Kailangan malalim ang pundasyon pag nagpagawa ka ng bahay. Hindi na kunting baha lang, lusaw. Kailangan materialis mo sa pagpatayo ng bahay, di kalidad, genuine. Di ba basta-basta na yung mga local lang dyan. Sa pagtayo ng negosyo, kailangan makaput up ka talaga ng sulid na mga suki. Ganyan, sulid na mga prospect. Para matibay, mga kaganang buhay. Nandyan na rin yung may iba-iba ka pang paninda, hindi lang yung pag-meat shop mo, mag-process meat ka pa. Oh. Hintay lang po mga kaganang buhay, huwag po kayong magmadali. Oo. Para step by step po yan, tutor po namin sa inyo. Sige lang. So after this, mga kaganang buhay, ay pupunta kami ng Bakong. So Sunday afternoon, sisipat si Kabeng Roger doon. Sasama na rin si Nalon at saka si Joy Joy. Ba, marami pala tayo, Kabeng Roger. Sige na, kabayaran na ako na. Higot na rito. Pilagi mo be, testing ngayon. Pilagan eh. Kunya pilagi mo be. Ha? Pilagi mo be. Mamo lang ganin na boss. Pilagan eh mo. Dos gani, pilay mo. Dos no ka. Hindi pa rin sila natatapos, o kanina pa to. Gako ra kayo balat.
Mapatiningon pa manikod. Kaso lang hubag mo god. Uy, may uod na yan, Jer, sa loob. Yung ilong niya may sugat. Wala na. Dapat magamot na yan. Uso no? Mabili kaya ni kabiyahing Roger ito? Ang tabayanan. Pila man na. Boss. Pila asa? Den. Pila man. Saya situ ha bos. Ano? Pilai mo ha. Dinon ko tagya na eh. Ganito ha. Usuhon man eh. Dalawahan. Pilai mo ha. Usuhon man. Ikaw ro, karni haragot. Pwede man karnihon ang usuhon, no? Dalawahan. Gamay man dong, under mas mua dong dala dong. Wala mo ha. Under guys semua ande. Under apa? Under. Sugat ang baka na to. Ano kaya nangyari dito, Dong? Sa busal niya ba? Sa busal niya. Saan to batang ilisar? Samad sa busal. Pila na. 30 na. Kaya ako ulit uso. Madako-dako onsa. Kenang ako ulit uso. Nurut ako ako. Dinay ko kasarang dong, sinsya dong, ay nako. Mura to dong ko ah. Iniwan-iwan mo ko dong, yawa pa ko bulaga na, page pa na ko. Hindi pa rin natapos yung kanilang bakbakan sa sipat ni Dudong. Parang isang oras na yung bakbakan yung dalawa, hindi pa rin natapos yung sipatan. Ayo kayo. Isa po nago po to. Sino? Ito ba? Kumusta? Not bad. Sama kamu kuha ko Ayo, uncle. Ben. Ano sama kamu kuha ko uncle? Storage. Oh, mag-storage talaga siya. Or kato na lang Uy! upright freezer ante para sa mo aba. Unom ka Upright? doors ba? 6 doors. Uy! 6 doors. So para if gamay ra kag ihaw, gamay ra pud kag gasto kay. Ade na, nako. Freeze Liban ka ng storage is millions ba nang. Oh, storage is million kabiyang Roger. Yun na lang yung ano mo, yung offer mo, Steve. Oh, nara sa Cebu ante sa kwan sa kaning Spadina Trading. Oo. Kanang kwan siya ante kaning 6 doors na 6 freezer. doors na freezer. So in case na naamoy leftover meat, ibutang rin mo sa freezer. Ano itsura nun? Ah, Ano yun? Ganyan, 6 doors. 4 door ni. 4 door ni, 4 door. Magkano naman yung 4 door less than 100. Ang katong 6 door mga 140. 140? So ilan na yung nabili mo no? Nasubukan Isa mo? lang sa 6 door o? 6 door. Then we're planning to get another one. Pero meron ka na, 6 door. Okay naman yung ano niya. You just need to buy the AVR for mga 9K to regulate the current kay para if you connect it direct sa socket na chance na mo overheat ba Ay, okay. tungod sa power na Thank you, Steve. Thank you. 6 door, mga 140K. Ay, ako isa ni mo ang kwan katong Oo, kay friend banta. oo, sa kwan kanang ilahang kwan katong price list ba Oh, sino nag-ano sa'yo? Nagbigay ng idea ng 6 door? yung
relatives namin na may cold storage na business sa Cebu. Kasi Wow. nag-supply din sila Sige, ng sige, mga sige, pan. Steve. Yun lang muna. Kahit makadalawa ako nun. Oo. Sa amin, we're planning to get another one. Meron na ako doon cheese type na ano eh, malaki. Cheese type is good for products, pero the best is katong upright freezer, so you can regulate the temperature of the meat. So you Wow. can still see that the meat is very fresh. Oh. Yeah. So, wala ka picture dyan kung ano itsura ng meat mo? Meat? Oo, kung paano mo, ano kalaki yung ano niya? No, maganda ang suggestion ni Steve. Steve, thank you talaga ha sa pagbigay sa amin ng mga ganun. Hindi ka rin maramot ng idea sa amin. Wala, ang ganda. Wala ko yung video ante, pero na ako i-send niya ni mo. Sige, send mo. Thank you, Steve. Salamat talaga. 6 door. Yun na. Nakabili ka ng 4 door. 6 door na kaagad. Kasi kung man ante, kanang mas marami kang Malagay. malagay sa 6 door kasi. Ayun, Jer. Meron ako idea kay Steve. 6 door. So, makabili ako ng mga dalawa. So, kailangan ko pick upin pag bumili ako o dito na sa Negros sila i-deliver. O maka-con siguro ka nanti if nakaka-track, di mas makuha mo. Pero Pupunta malagay lang talaga sa ako? pick-up. Sa amo na igor man sa mong pick up. Pupunta talaga ako Cebu? Pero Oh my maka-choose ka ng mga models. Oo. So, may person to be contact lang? Oo. Sige, Steve. Thank you so much. Japanese brand na siya, Hoshizaki. Hoshizaki. Japanese kasi ang Japan naman. Ang ganda naman ng technology nila. Thank you so much, good Steve ha. Wala dito yan. Wala dito sa Negros yan. Mabalas ako sa tabang niya. Ganun talaga, pag nakatulong ka, mabalos ko na si Steve. Thank you so much. Naku, ang laki ng ano nun. Ang laki ng bagay sa amin yun, Steve. Mas kuha ng quality sa meat kaysa katong Cheese. ice lang. Usually the traditional way is just you put it with ice. Yeah. Ilagay lang sa cooler ba? Oo. Pero like after a few days of putting too much ice, the quality of the meat is Pangit. yeah, kay kuan man gud antik kanang ang Magpusaw karne, na. Mawala na man gud to iyahang kuan, iyahang Freshness. sa ice. Ay, And it turns wow. green, but if you have the upright freezer, ma-regulate ang temperature, the meat is still Good. fresh. It can last like weeks. Wow, thank you talaga, Steve. Oo. Ay! Palakpakan natin si Steve sa hindi maramot. Idol yun yun. Oh. Right hand ko dito sa kanlawan natin. Ay. Kumpare ko yun. Thank you so much. Ako, masaya ako kasi mag-open na talaga kami by mga October, Steve. October. Patulong lang kayo ni paring Eugene dito. So yun, nagbayaran na sila. Ibig sabihin, Dong, nag-uo ka, Dong? Oh, napalit na. Eh, meron na talagang pera, oh. So, nabili natin. Ilan ang nabili natin? 7 na? Nakuha mo yung 131? 132 talaga? 132. Nakuha nila 132. 132,500. Yung kanina po. Sana yun? Sana? Yung kanina po na nasipat natin. Sana yun ilan? Ituro mo yun. Yun. Ito. At saka ito pa. 132. Kanina ito na video natin nung umpisa. Siyempre iba namang episode po ito. So, very thankful tayo. Tingnan nyo mga kagandang buhay dahil hindi tayo maramot sa idea. May mga tao din po na sumusukli sa atin. Yun na po ang sukli ng ating mga sakripisyo. So, yun po ang ano ni Steve. Ang kanya pong refer sa atin. 6 door. So, ito po yung nabili ni Lila ng 131,500. So, kinasahan niya kaagad ng 130. Kasi 140 talaga yung gusto ng sealer nito. So, kinasahan niya kanina ng 130. Tapos, binaba ni Kabiang Roger ng 120. Siyempre, diskarte naman nila yun. Tapos, para mahila nila, pababa ang presyo. So, dinagdagan ni Kabiang Roger ng 1.
At nagtapos sila sa 130 to 500. Ayan po yung katawan ng baka. So kanina, pagdating natin, as usual po, punti ang baka. Pero pag mahal, pili-pili lang rin ang mga, ang ano natin, ang mga kapwa komprador. Pero ayan po, nakabili na tayo 7. 7 na po ang nabili. So at least success, ikarga natin ito kay Boss Ali dahil hindi po tayo nagdala ng truck. Boss Ali po natin ikakarga. So kung nakabili tayo dito ng 7, malapit na po mag 30. Mag 30 po yung ating nabili. So ang hanapin na lang po natin 18 o 48 po yung ating ikakarga. Yan po yung hanapin natin. So mahahanap kaya namin yun sa Bakong, mga kaganang buhay. Kasi bukas, mamayang hapon, tapos bukas pa, and then Lunes, siyempre doon na kami Lunes. Martes, dapat ano na kami, loading. Kasi kung Merkules, wala na kami pupuntahan. Huwebes po ulit sa Bantulinaw, Biyernes na Bilog, Sabado, Bloque La Libertad. So, iikot pa yung another day. Wala na tayong itlog, dapat ano na tayo mga kaganang buhay, maka-backload na tayo para sa feeds. Ano naman po, sa ducks naman yung ating kukuning feed, sa SEDC, at saka po sa itlog. Oo, kasi ducks ng quail naman nung nakaraan. So mga kaganang buhay, yung feeds po kasi napakalaki pong bagay sa amin dahil imagine po yung ano dito ni Ron, yung kanya pong feeds na ginagamit is 1,900 plus po ang kinukuha namin. Ang local feeds po natin dito, Pilmico, tsaka hindi ko alam kung ano yung isa. Oo, pero pag doon lang po sa SEDC, 1,400 lang po, 1,400 pesos. So kung mag 1,950, magkano po yung natipid natin? 500? 500 per sack. Diyos ko, napakalaki pong diferensya sa mga alaga natin. Lalo na po kung magbaboy tayo, kaya lumalakas po ang loob namin na magbabuyan dahil kukuha po tayo ng feed sa SEDC. Nagustuhan po ng ating agriculturist ang feeds ng SEDC kasi pinadagdagan po natin ang formula para po sa walang amoy na feeds, na dumi ng ating mga hayop. Kaya miyembro na po ako ng SEDC, makakautang na rin po ako ng feeds doon. O di pa lang natin na asikaso mga kaganang buhay. At pupunta pa kami ni Ron's Farm Official doon para po mag-inquire kung ano po maitulong nila para po makapag-umpisa tayo ng paitluging manok. Gusto namin mag-umpisa ng ganon. Who knows mga kaganang buhay, baka po sa pagdaan ng araw, bata pa po ang ating agriculturist, isa po siyang maging malaking poultry ng paitlugang manok dito po sa aming lugar. Ay hindi malayo pong maabot yan ang ating young agriculturist habang sinusuportahan po natin. So, engage in farming dahil nakakawala ng stress. Minsan, nakakadagdag rin ng stress. Pero, yun, masaya tayo na provider po tayo ng food sa ating community. Mukha pong nakukuha-kuha ni Kabeng Roger ang mga baka dito. Kung hindi po sumama si Roger dito, mga kaganang buhay sa stockyard, mukhang walang mabili si Lilan. So iba talaga po kung kasama natin si Kabeng Roger. Sabi ko sa kanya, sumipat ka na ngayong araw. Kasi naninimbang din ang aking asawa sa akin. Yan po ang aking malaking pasasalamat sa asawa ko po. Na kapag ako po'y nangangamba, balisa, ay naninimbang po siya sa akin para po sa good health po natin. Bilangin mo, Kabeng Roger, tawagin mo si Lilan. Oo.
Kaya pag go signal ko po sa kanya na sumama siya sa amin dito, sumama po si Kabeng Roger. Dapat ganun po yung mga asawa natin, hindi po mahalaga ang anuman pong bagay. Mas mahalaga talaga para kay Kabiyahe yung asawa niya. Kaya sa mga asawa dyan, sa mga husband, na lagi pong sumaalang-alang sa mga sitwasyon na pinapakinggan rin po ninyo ang inyong mga butihing asawa. Palakpakan po natin ang mga husband po na mahal nila yung mga asawa nila at pinapakinggan ang suhestyon at suggestion din ng kanilang butihing asawa. Palakpakan po natin. Yehey! Yun. Mabuhay po ang mga lalaking sinaalang-alang din po ang ating mga payo sa kanila. Hindi po yun kabawasan ng pagkalalaki, tandaan nyo po yan. Hindi po yun kabawasan ng pagkalalaki, kundi sa katiwasayan, tahimik, maligayang pagsasama. Kasi para rin naman sa inyo yan, sa mga anak, dami nating dapat i-consider kapag padre di pamilya po tayo at ilaw ng tahanan. Dapat nagkukonside yan. Dapat mga kaganda buhay, nag-a-align yan. So, di kailangan ang fried chicken. Kasi pag ma-pride ka, ano yan, hindi po magsasucess. Obstant, tag-iyag 50.